Tumayo ako para tingnan iyon sa printer. Napangiti ako at biglang na-miss si Susan. Nilingon ko si Adam at salubong na naman ang kilay habang nakatutok sa laptop niya. Pumunta ako sa isang sulok. Oh, kumusta na? Ang tagal na natin hindi nakapag-usap. Oo nga eh. Di bale, iimbitahan namin ikaw ng kasal namin ni Fred ko. Pumunta ka ha? Masaya nitong balita. Napangiti ako sa ibinalita niya. She's getting married. Wow, congratulations! Kailan ba? Pupunta ako syempre. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin? Yes. Grabe, na-miss kita ate. Parang lungkot-lungkot na dito sa atin nung umalis ka. I bit my lip. Ako nga rin. Pero in fairness, na-miss din kita. I said genuinely. Ngunit napaiktad ako nang makarinig ng malakas na hampas. Nang nilingon ko si Adam ay halos mapaatras ako sa malalaking hakbang niya na nilapitan ako. Hindi ko na rin naintindihan ang sinasabi ni Susan sa linya dahil galit na hinapit ako ni Adam at siniil ng halik. Nabitawan ko rin ang phone ko at nanlaki ang mga mata kong inaangking niya ang labi ko. I even heard him cursed. Itinulak niya ako sa dingding at idiniin ang sarili sa akin. Nalulunod ako sa paraan niya ng paghalik dahil mapupusok iyon at mararahas. I tried to push him pero itinaas niya lang ang mga kamay sa aking ulunan. Iniiwas ko ang aking muka. Adam! Nang masilip ko ang mukha niya ay nagulat akong madilim iyon. Anong nangyari? Why the sudden change? Pinagdikit niya ang aming mga noo at hingal na tiningnan ako. His lips was a bit parted. Ibinaba niya ang aking mga kamay at inilagay sa kanyang leeg. Bakit? Tanong ko. I don't know exactly what happened, pero pinupuno niya ang curiosity ko sa kanya. Sinong kausap mo? Bulong niya. Kumunot ang noo ko. Si Susan. Nanginginig kong sabi. Halos kumawala sa takot ang puso at pagwawala nito. Pumikit siya ng tila may napagtanto. Mariin at napamura pa. We're both panting. I bit my lip dahil tila naiwan ang labi niya sa pandama ko. You may leave. Bigla niyang sabi at saka pinakawalan ako. Tinalikuran niya ako at bumalik sa mesa niya. Kagat-kagat kong aking labi habang nagsusuklay sa harap ng salamin. Ewan ko pero nung makalawa pa akong ganito eh. Para akong lumulutang sa saya at sa tuwing sumasagi sa isip ko si Adam, para akong bata at kinikilig pa. Nagiinit ang mga pisngi ko sa sobrang kilig. Hawak-hawak ko ang dibdib ko na makalabas sa opisina niya. I even lit my lips from it. At ang dibdib ko ay dumadagundong sa bilis ng pagtibok ng puso ko. From the way he kissed me, I saw a thin line of hope that he still loved me. Na ang pagtatapos niya ng tuluyan sa relasyon namin ay parte lamang ng kanyang galit. Napangiti ako. Nakakaloka na nakakabaliw. Being in love was a whirlwind situation. Oh, and I miss him already. If he's going to give me a chance, I will not going to waste it. I love him so much at wala na akong nakikitang mamahalin pang iba maliban sa kanya. Bit-bit ang isang paper bag na pinaglagyan ko ng regalo kina Susan ay nagdala din ako ng maliit na bag. Ang bala ko ay dumaan sa bahay sa Lingayen para doon makapagbihis ng damit na dala ko. Mamamasahe kasi ako at kung sa simbahan ang tuloy ko ay tsak naman dirigma na ang itsura ko. Nagpasabi sa ina na hindi siya makakapunta dahil ayaw na siyang ipabiyahe pa na Jonathan. They offered me their car pero tinanggihan ko. Mas gusto ko pa rin kasi magbus na lang. Konti lang din naman ang dala ko. Pagkalabas ko ng lift ay agad akong hinarang ng malapad na bulto ng lalaki. Kumunot ang noo ko nang makilala kung sino ang lalaki. Friends, ano meron? Natanong ko. Though alam ko namang hindi kami close para tawagan ko siya sa pangalan niya. Hindi ko naman alam ang apelyido niya at kesa naman, uy, ang itawag ko sa kanya. Tuwid siyang nakatayo at saka tipid na ngumiti sa akin. His three-piece suits really fits on him. Ma'am, ihatid ko na po kayo. Ha? Lalo atang kumunot ang noo ko. Sinong... Was it Adam? Alagad niya ito kung kaya... Dalhin ko na po, ma'am. Sabi niya at biglang kinuha sa kamay ko ang dalang paper bag at ang isang bag. Bagya akong nagulat sa mabilis niyang pagkuha. Naku, wag na kuya. Ako na dyan. At saka bakit niyo kuya ihatid?
I tried my best para hindi manginig sa excitement ang boses ko. Naisip ko rin na baka imbitado din si Adam sa kasal ni Susan. Abay, syempre, di ba? Naging kaibigan niya rin ito at pati ang mapapangasawa niya. Tiningnan niya ako. Utos po ni President Valiaga, ma'am. Napaawang ang labi ko. Mabuti na lamang at busy ang ibang empleyado na nasa lobby at kung hindi ay tsak na mapag-uusapan ako. Kilala na lahat kung kanino nagtatrabaho si Franz, tapos ngayon ay daladala nito ang gamit ko at hinatid hanggang sa naghihintay sa aming itim na sasakyan. Kumabog ang dibdib ko. Nasa loob kaya si Adam? Binuksan niya ang pinto sa likuran at inilagay ang mga dala ko. Pasimple akong sumilip sa loob ngunit halos bumagsak ang balikat ko nang makitang walang tao doon. Tiningnan ako ni Franz at iniusod ang sarili para pasakayin ako. Humakbang ako papalapit sa pinto. Nasaan si President? Magalang kong tanong sa kanya. Nasa head office pa po, ma'am. Sabi niya isusunod na lamang siya sa reception. Napatango na lamang ako at saka sumakay. Sinarado niya ang pinto at saka umikot sa driver's seat. Agad na hinaplos ang balat ko ng malakas na aircon ng sakyan. Maging ang bango ng sakyan ay si Adam ang naiisip ko. Pero tila mas inaasam ng puso ko, sana ay kasabay ko na lang siya dito. Ngunit sapat na nga ito. This is too much. Baka isipin ng iba ay paimportante ako. May libreng suite na nga ako tapos may privilege pang ihatid ng alagad ng presidente. Bumuntong hininga ako nang simulan na niyang paandarin ang sakyan. He's coming too, but I really can't wait to see him again. Sa haba ng biyahe ay hindi man lang ako kinakausap ni Franz. Bawal kaya? Ewan, nagawa ko pa makaidlip ng sandali dahil hinatak ako ng antok, lalo pa nang buksan niya ang radyo. Nang magising ako ay nakita ko kaagad ang pamilyar na daan. I'm home. Nagpahatid muna ako sa bahay bago tumuloy sa simbahan. May oras pa naman ako. Nang makaparada siya, bago bumaba ay nilingon ko muna siya. Sigurado ka bang ayaw mong pumasok muna sa loob? Alo ko. Umiling siya. Intayin ko na lang po kayo dito, ma'am. Aniya, mukhang matibay ang pananalig niya kaya hindi na ako nangulit pa. Bago pa ako tuluyang makababa ay narinig ko ang pag-ring ng phone nito. Para mabilis ay nagpalit na lang ako ng damit at naglagay ng konting makeup lamang. I wore a white off-shoulder dress. Medyo fit iyon pero maayos naman. Binagayan ko na lamang ng manipis na kwintas at ang pinangsapin ko sa paa ay isang paras ng silver stiletto. Inulugay ko na lamang ang aking buhok at malalaking kulot ang ginawa ko sa dulo nito. Tinanggal ko sa paper bag ang regalo at isang shoulder bag na ang aking dala. Bago tuluyang makaalis ng bahay, pinasadahan ko ito ng tingin. Ibinigay ko kay Susan ang susi nito bago pa pumuntang Maynila noon. At talagang tinupad niya ang pangako niyang lilinisan niya ito araw-araw. Kahit kasi walang tao ay malinis pa rin ang bahay namin. Pagkalabas ko ay naabutan kong nasa labas ng sasakyan sa France. Napatingin ako sa bahay sa tapat. Ang dating tinirahan ni Adam. Hindi katulad ng bahay namin na tahimik, sa tinuluyan niya ay may pamilya nang nakatira. I still clearly remembered our memories we spent together. I sigh. Dumiretso kami sa simbahan kung saan nagsisimula na ang misa. Umupo ako sa gilid at pinanood ang seremonya ng kasal ni na Susan at Fred. Napapangiti ako tuwing nagbibiro ang paring nagkakasal. Akalain mong dating hinahabol-habol lang ni Susan, ngayon ay magiging asawa na niya. She's beautiful in her white gown. Matikas din tingnan si Fred sa suot nitong barong Tagalog. The wedding ceremony went well. Bago pa tuluyang matapos ang misa ay nagdasal muna ako. Ang mga kakilala ko ay mga sa unahan nakaupo. Iyong mga malapit sa akin ay hindi na pamilyar. Siguro ay mga kaibigan o kamag-anak na ng mag-asawa. Nang matapos ang picture taking ay saka na ako tumayo, kasabay ang ibang bisita. Iyong iba naman ay nauna na sa reception. Hindi ko nilapitan muna si Susan dahil hinatak na agad ito ng asawa. Sa dami din kasi ng mga bumabata ay hindi ko rin magawang isingit ang sarili. Hinatid muli ako ni Franz sa President's Hotel kung saan gaganapin ang reception ng kasal. Tulad kanina ay nagpaiwan na naman siya sa labas. Ang hirap din kausap nito eh. Inilapag ko sa itinakdang lalagyan ng regalo ko. Hindi pa ako nakakahakbang nang may tumawag sa akin. Agad akong napangiti nang makilala ang ina ni Susan. Aling Virgie, I felt the excitement dahil sa mga dating kakilala. Nilapitan niya ako, tinawakan sa braso. Ang lapad ng ngiti niya sa akin.
Sabi ko na nga ba, di ka magandang dalaga na nakita ko sa simbahan eh. Bakit hindi ka lumapit kanina? Wala pang chance eh. Kamusta na po? Mabuti naman. Kasama mo ba si Ina? Nilingon pa niya ang aking likuran. Nagpaabiso na po yun kay Susan, hindi makakapunta. Kabuwanan na po kasi tita. Nanlaki ang mga mata niya. Tulad ni Susan ay exage din ang kanyang reaksyon. Talaga? Aba, nasundan na pala ang kambal. Halika na at kumain ka na. Parating na sila Susan. Sabi niya. Hinila niya ako sa bilog na mesa malapit sa gitna. Agad naging maingay ang aming mesa dahil puro dating kapitbahay ko na ang kasama ko. Mas naging maingay pa nang dumating na ang bagong kasal. Habang kumakain ay napansin ko ang bakanting upuan sa tabi ko. Gusto ko sana magtanong kung para kanino ang upuan pero nahiya din ako. Kung darating si Adam at kung walang uupo dito ay sa kanya ko na ilalaan. At Ashley, muntik ko nang maibuga ang juice na iniinom ko nang biglang napunta sa gilid ko si Susan. Tumawa siya ng malakas matapos makitang napapunas ako sa gilid ng aking labi. Tumayo ako para mabati siya. Congratulations, Susan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Akala ko hindi ka makakaabot eh. Nagtatampo pa nga ako kay Ate Amy eh. Pero dahil buntis din siya, naintindihan ko naman. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Napatingin pa ako sa tiyan niya at sa kararating pa lang na si Fred. Oh my, congratulations! Double celebration pala ito. Bakit hindi mo nabanggit sa akin? Nakangiting tanong ko. Ipinulupod pa ni Fred ang kanyang braso sa maliit pang tiyan ni Susan. Sinabi ko sa iyo nung tinawagan kita. May narinig pa nga akong kalabog nun eh. Sino bang kasama mo? Panandalian ako napaisip kung kailan ang tawag niyang iyon. But then, yung kalabog na nasambit niya ay sapat na para bumalik ang tagpong paghalik sa akin ng marahas ni Adam. Saka ko naalala na bumagsak nga pala ang phone ko nang hinawakan niya ako. Unti-unti akong tumango at hilaw na napangiti. Sorry. Hindi ko na narinig. I suddenly felt my hot cheeks. Kahit wala si Adam ay nagagawa niya pa rin akong pakiligin. Tinitigan ako ni Susan. Hindi ko maintindihan ang itsura niya. Lalo na nang maitinuro sa bandang likuran sa Fred. Nandiyan na pala si Adam, Captain. Napatda ako at agad bumulusok ang kalabog sa akin dibdib. He's here. Pansin ko ang pag-awang ng labi ni Susan habang nakatingin sa itinuro ng asawa. Nilingon ko iyon dala ng labis na pagkasabik. Nandito na nga siya pero agad ko ring nakita ang simpleng babaeng naka-abresyete sa kanya. Nalusaw ang tuwa at ngiti ko. He's with his woman. Yung babaeng pinunasan niya ang muka nang mabasa sa ulan. Malapad ng ngiti ang ibinigay ni Adam nang lumapit ang ilang kalalakihan. Nag-iwas ako ng tingin. Napasinghap ako nang may gumuhit na sakit sa aking dibdib. Ate Ashley. There was sympathy in Susan's voice. Bumikis ang hapdi sa akin lalamunan. Bigla ay nanubig ang aking mga mata. Para makabawi ay tumikim ako at inayos ang aking ngiti. Kahit alam kong pilit at pagpapanggap lamang. Kumain ka na ba? Huwag kang palakad-lakad at buntis ka na pala. Tara, kain tayo. Ewan at kung paano ko nalagpasan ng kaplastik ang iyon. Umupo ako at kinuha ang baso ng juice. Ramdam na ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay. Minutes, flew at ganoon pa rin ang pwesto ko. Ayokong lumingon sa gilid ko dahil katabing lamesa ko lang ang grupo ni na Adam. Katabi niya nag-iisang babae sa kanilang mesa. Masyado ba akong assuming? Kung oo, ako pala ang dahilan ng kasakitan ng puso ko ngayon. Akala ko kasi may laman ang paglalapit niya sa akin. Siguro masyado ko lang nilagyan ng kahulugan. Dahil ang totoo, hindi na ako. Wala na akong halaga sa buhay niya. John. Shit. Napabuga ko ng hangin dahil sa pamumuo ng hapdi sa dibdib ko. Halos hindi na nga ako makahinga. Nanahimik na lang ako at pinanood na lang ang pag-uusap ng mga kasama ko sa mesa. Kahit nagtatawanan na sila, ako tulala pa rin. Gusto ko na lang sanang umuwi pero nakakahiya naman kina Susan. Araw nila ito tapos iintindihin ko pa ang sariling sakit. Ashley Nicole? A familiar voice of a man filled my ear. Nang mag-angat ako ng tingin ay parang may dumating na anghel at napangiti ako sa taong tumatawag sa akin. Ryan! Hindi ko na naitago ang saya sa boses ko. Tumayo agad ako at sinugod ng yakap ang kaibigan kong matagal kong hindi nakita.
Suddenly, para ako nakahanap ng kakampi. Niyakap niya rin ako ng mahigpit. Ngunit nang masilayan ko ang mga tao sa kanyang likuran ay nagtama ang mga mata namin ni Adam. I even blinked twice para masiguro ang dilim ng kanyang mga mata. Sa lubong na kilay at kunot na noo. Kinalimutan ko iyon. Hindi ako magpapa-apekto. Ngayon pa na pinamukha niya sa akin ang katayuan ko sa buhay niya. Pagkabitaw sa akin ni Ryan ay agad niya akong hinagod ng tingin. Wow, hindi kita nakilala halos. So sobrang ganda mo ah. Natawa ako. Yeah, he's still as gorgeous as ever. Nagsalita ang habulin. Biro ko. No, ang ganda-ganda mo nga. Siguro talagang nahiyang ka sa Manila no? Aniya. Tumigil ka nga. Ashley Nicole? Sabay kaming napalingon sa pinanggalingan ng boses at mas lalo ako napangiti na makita ko sa tita baby, Ryan's mom. Nilapitan niya ako at walang sabing niyakap din. At tulad ni Ryan ay tiningnan niya rin ako mula ulo hanggang paa. Mas lalo kang gumanda. May asawa ka na ba? I chuckled. Wala pa po tita. Lumiwanag ang mukha niya. Di sakto pala. Pinag-aasawa ko na tong si Ryan eh. Sabi ko nga ay ayain ka. Pabiro akong umuwi. Naisip ko bigla kung noong nakaraang taon niya iyon idinigas sa akin, talagang oo agad ako. Kaya lang ngayon, wala na akong maramdaman na kabaman lang. Si tita talaga. Tanging nasabi ko, napatingin ako kay Ryan na nakatitig sa akin. Liligawan ko muna si baby Ashley ko bago ayain magpakasal. Di ba Ashley? He even wiggled his brows at me. Umiwi ako. Baliw. Napahinto kami sa tawanan ng marahas na tumayo mula sa kinaupuan niya si Adam. Ang kawawang upuan ay halos matumba sa puwersa niya. Kahit si Natita ay napalingon din. Ang babaeng kasama ni Adam ay nakatingala sa kanya habang nakangisi at saka nagmarchang palabas ng hall si Adam. Binaliwala ko iyon at pinagpatuloy ang pakikipagkamustahan kay Ryan. Pero paminsan-minsan ay napapalingon ako sa lamesa ni na Adam. Ano nangyari dun? Naging busy ang lahat ng staff nang dumating ang unang araw ng convention. Ang sakit at hapdi na ginawa sa akin ni Adam ay panandalian kong nakalimutan. Hindi na rin siya namalagi pa sa hotel. Nabalitaan ko na lang kay Sir Bernard na sa penthouse na ito namamalagi. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Naiinis ako sa kanya pero namimiss ko din. Ang saklap lang, yung halos umabot pa ako sa puntong gusto ko na siyang puntahan para makita lamang. Pila-pila ang paggawa ko ng cake, iba't ibang flavor at maraming bilang. Hindi mahulugang karayom ang kusina dahil sa dami ng taong pupunta. Inilapag ko sa aming counter ang bagong bake na cupcakes nang bigla ako nahilo. Napahawak ako sa edge ng counter pero nawala na ako ng balanse nang tuluyang magdilim ang aking paningin. Ang tili ni Vicky ang huli kong narinig. Nagising ako at nabungaran ang ilang mahihinang boses sa paligid. Nang tuluyan kong idilat ang mga mata ko ay puting kisame ang bumati sa akin. Nagtaka ako sa hindi pamilyar na amoy at lugar na bumungad. Nang mabawi ang malinaw na paningin ay dahan-dahan kong nilingon ang pinanggagalingan ng mga boses. Nasalubong ko kaagad ang nag-aalalang mukha ni Sir Bernard. Iniwan niya ang kausap at pumunta sa aking gilid. How are you feeling? Mahinahon niyang tanong sa akin. Kumunot ang noo ko. The last time I checked ay nasa kusina ako. Pagkatapos noon ay nagdilim ang aking paningin at nawalan na ako ng memorya sa sumunod na nangyari. Nagpanik ako at napabalikwas ng bangon pero umikot muli ang aking paligid dahil sa biglaang kilos at napahawak sa aking ulo. Huwag ka kaagad kumilos. Sabi niya na tila paninermon. Tiningnan ko siya nang bahagyang umayos ang paningin ko. Ano nangyari? Tanong ko. Napalingon ako sa kanyang likuran na lumapit din ang kausap niyang babaeng nakasuot ng white coat. Nakangiti siya nang tingnan ako. Sa tingin ko ay mas matanda lang siya sa akin ng ilang taon. That was a symptoms, Miss Ashley Nicole. But Mr. Samaniago says that you're a pastry chef. So mas makabubuti kung huwag ka muna magpagod sa trabaho mo. For now, pwede ka na naman nang umuwi. Huwag mo lang kalimutan ang mga vitamins mo. Aniya, lumalim ang kunot ng noo ko. Symptoms? Vitamins? May sakit ba ako? Malala? Ikamamatay ko?
Hindi ko kaagad nakapagsalita dahil sa gulat. Nalingon ko si Sir Reynard na titig sa akin. Para akong tinakasan ng lakas. Ngunit nasa wata ang tingin ko sa kanya nang biglang tumawa ang doktora. Nakatingin siya kay Sir Reynard at nakangisi. Hindi ba talaga ikaw ang tatay? Tila pabiro nitong tanong sa kanya. Hindi nga, baka sa Dracula. Sagot niya nang hindi ngumingiti. Muli naman tumawa ang doktora. Ilang sandali pa ay nagpaalam na ito at umalis. Umayos nang tayo si Sir Reynard at humalukip-kip sa aking harapan. He gave me a questionable stare. Napatingin ako sa paligid at naghanap ng makukuhang sagot. Hindi ba dapat bumalik na tayo sa hotel? Paano yung... Hindi ka muna babalik doon? Sana shop sa Lina ang sasalo nang naiwan mo? Hindi, okay na ako. Sagot ko kaagad. Nahilo lang naman ako pero talagang maayos na ang pakaramdam ko. Mas gusto ko pang magtrabaho muna bago malaman ang dahilan ng pagkahilo ko. Mawawalan ako ng trabaho kapag binalik kita doon. Ikaw ang may-ari ng katawan mo tapos hindi mo man lang alagaan yung sarili mo. Sabi niya na tila may halong galit. Anong? You're pregnant. Napatda ako sa aking kinaupan. Napaawang ang aking labis sa narinig. I am what? Tila hindi agad tinanggap ng utak ko ang sinabi niya. Titig na titig siya sa akin na parang inaakusahan. Sabi ng doktor ay buntis ka, kaya ka nawala ng malay. Sana sinabi mo kaagad sa amin para hindi ka kaagad pinasabak sa convention. You would just risk your child's life. Titig na titig ako sa kanyang mukhang may halong iritasyon at pag-aalala. Pero hindi ako nakaramdam ng takot o bagabag doon. All I think about is when he said, I am pregnant. Rumagasa ang luha sa gilid ng aking mga mata. Bumilis ang aking paghinga. I am pregnant again with Adam's child. Buntis ako? Tanging nasabi ko. Hindi ako makapaniwalang may buhay ulit sa loob ng sinapupunan ko. Lumapit ng konti si Sir Reynard sa aking kama. Hindi mo alam? Nabahala niyang tanong. Tiningnan ko siya at umiling. I even smiled at him. Hindi ko na ininda ang iritasyon niya at halos mapamura pa. Hindi ko din siya makausap ng matino lalo na't nagpatawag siya ng doktor. Muli para ipacheck pa ako. Sumunod lang ako at tinanggap ang anumang test na pinagawa. Hindi ko maipaliwanag ang sayang naramdaman ko at palagi ako nakahawak sa flat ko pang tiyan na tila pinoprotektahan ng aking pangalawang anak. Sigurado akong higit pa sa mga pinayo ng doktor ang gagawin ko para maalagaan ang aking anak. Lalo na't sinabi ko ang tungkol sa pagkawala ng una kong pinagbuntis. Hinatid ako ni Sir Reynard hanggang sa aking suite. Nagpasalamat ako sa kanya kahit na panay ang pagsusungit niya. Dahil ako, walang pagsidla ng kasiyahan ko. Inilapag ko sa ibabaw ng kama ang mga vitamins na inireseta sa akin. Umupo ako sa gilid ng kama at hinaplos ang aking tiyan. I bit my lip. Ngumiti ako habang dinadama ito. Naiiyak ako pero pinipigilan kong aking sarili at baka makasama sa baby ko. Ipinangako ko sa aking sarili na walang makakapanakit sa amin ng anak ko. But then, naalala ko ang ama niya na walang aking ngiti. Gumuhit ang kerot sa aking dibdib. Yumuko ako at tiningnan ng aking tiyan. Mapait akong ngumiti. I think we should leave now. Yun pa lang ang kaya kong gawin, baby. Pasensya ka na. Masakit pa rin kasi ang nararamdaman ni mommy mo para sa daddy mo. The pain lingered in my heart. I love him, and for the second time, he got me pregnant unexpectedly. Paano ko ngayon sasabihin sa kanya nang magaan sa kalooban ko? May iba na nga siya at ayoko mang aminin ay gusto kong gawing dahilan ang pagbubuntis ko para makuha siya ulit. Baka sakaling bumalik ang pagmamahal niya sa akin pero alam ko rin hindi tama iyon. It will just going to ruin our lives. Nahiga ako para makapagpahinga muna. Pagising ko ay nagpadala na lang ako ng pagkain sa suite ko. Ramdam na ramdam ko ang pagkabuntis ko dahil marami akong kinain. Nagsimula na rin ako mag-impake ng mga gamit. Ang naisip ko ay lumipat muna sa kondong ibinigay ng kumpanya kahit panandalian muna. Maghahanap din ako ng ibang malilipatan dahil hindi rin ako magiging komportable doon. It will just reminds me of him. Gusto ko na sanang tawagan ang mama ko para ibalita kaya lang siguradong ang tatanungin niya si Adam. Mag-iipon muna ako ng lakas ng loob.
Wala akong sinayang na oras at agad na ako nag-check out sa Manila Palace. At dahil may permiso naman ni Sir Leonard ang pag-absent ko, ay hindi ko muna kinausap sina chef. Papasok din naman ako kapag nakapag-settle na ako sa condo. At pinag-iisipan ko na rin ang pag-resign sa trabaho. Siguro babalik na lang ulit ako sa Amerika. Ibinigay ko ang address sa taxi driver, kaya naman tahimik lamang ako nakatulala sa bintana ng taxi. Maraming pumapasok sa isip ko. Nagigilty din naman ako dahil hindi ko kaagad ipinaalam kay Adam. Hindi ko naman alam kung nasaan siya ngayon. Matagal ko na siyang hindi nakikita sa hotel at kapag naman umuwi doon ay sa penthouse lang daw namamalagi. Dapat lang naman siguro yung ginagawa niya dahil ako ang hindi okay kapag kasama ko siya. Ma'am, nandito na po tayo. Untag sa akin ng driver. Napatingin ako sa kanya. Mula sa pagkakatulala sa bintana, itinuro niya sa akin ang building na nasa gilid namin. Nalingon ko iyon at nang makumpirma ay nagbayad na ako. I seek for help para sa 2 maletang dala ko. Ayokong ma-risk ang kapakanan ng baby ko. Mabuti na lang ay mabait ang gwardya. Salamat po kuya. Sabi ko sa staff ng condominium na tumulong sa akin at hinatid ako hanggang sa tapat ng pinto ng unit. Nginitian niya lamang ako at saka umalis. Binuksan ko ang pinto at halos mapaawang ang labi ko dahil sa lawak na bumumungad sa akin. Pumasok ako at iniwan ang 2 maleta malapit sa pintuan. Sir Leonard was right. Kompleto na nga sa kagamitan ang unit at tanging ang titira na lamang ang kulang. The white walls illuminates the whole area. Napakaliwanag at maaliwalas. Ang kulay lilang sofa at puting mabalahibong carpet ay magaang tingnan. Ang detalye ng ilang furnitures ay tila gawa ng mga tanyag na tao. I bet they are all expensive. Ang lampshade ay gawa sa ratan, maging ang divider ay tila hinabi ng mga kamay. The room was screaming classiness and elegance. Hindi ako makapaniwalang pinamimigay lang ito ng kumpanya. Lumapit ako sa balcony at binuksan ang sliding door. Ang lamig ng gabi ang sumalubong sa akin. The city lights were also beautiful. Ilang sandali akong tumanaw doon bago inayos ang mga gamit sa kwarto pero bigla akong nagutom. Napangiti na lang ako at hinimas ang akin tiyan. Ang baby ko, gutumin na. Kausap ko kahit na wala pa man sa hulma ang baby ko. Bumaba muna ako ng unit at naghanap ng malapit na makakainan. Bukas na lang ako mag-grocery. Kaya naman kinabukasan maaga pa lang ay gumayak na ako para makapamili sa labas. Unlike nung nasa hotel pa ako, isang tawag lang ay dadalhin sa akin ang kailangan ko. Ngayon, obligado na ako maglagay ng stock sa kusina. Suot ang leggings at malaking t-shirt ay lumabas ako at sumakay ng taxi para kumain muna. Dahil sarado pa ang mall ay sa isang restaurant ako kumain ng almusal ko. Pagkatapos mamahinga at mabusog ng bongga ay pumunta na ako ng grocery sa malapit. Tulak-tulak ang cart ay nag-ikot na ako ng mga dapat bilhin. Inisa-isa ko ang pagkuha base sa isinulat ko sa aking listahan. Shampoo, sabon, tinapay, juice at kung ano-ano pa. Maging wala sa listahan at naibigan ay kinuha ko na rin. Pero nang mapadaan ako sa stante ng mga harina at ready-to-made brownies, ay nag-crave ako. Kinuha ko ang kahon at binasa ang likod. Napanguso ako. Magdadagdag lang ng butter at itlog, tapos pwede na kahit iluto sa oven toaster. Kaya naman walang pasubaling inilagay ko iyon sa cart ko. Napadaan ako sa stante ng mga feeding bottle. The pictures of the baby attracts me. Huminto ako doon at namili ng mga maliliit at malalaking feeding bottle. Ang cute kasi ng design at iba't ibang kulay pa. At kahit parang maaga pa ay kumuha ko ng isang set noon. Kung nasa mall lang siguro ako, ay paniguradong mapapabili na ako ng mga damit at lampin. Pati nga siguro hihiga ng baby ay nabili ko na. I'm just so excited for my baby na kahit maliit pa ang tiyan ko ay naa-attempt na akong kompletuhin ang mga kailangan niya. Nang masatisfied ay pumila na din ako sa cashier.